Ang ating topic ay tungkol po sa lumbar spondylosis. Ito po yung arthritis sa lower back. So lower back, kasi pag sinabi masakit likod ko, pwedeng itong batok, di ba, likod yan. Itong upper back, lower back, mid, no? Diba? Maraming lugar yan eh. So, kailangan itukoy, parang tikoy, no? Tukuyin muna natin kung saan ba yung pinag-uusapan nating lumbar. Ito po, ha? So, tingnan nyo po yan, spinal column. So, yung spinal column natin ay mula dyan sa may pinaka-base ng skull hanggang dyan sa may puwet, hanggang sa pinakadulo pa. So, yan nakikita nyo, cervical vertebrae. Ang vertebrae, tinatawag din spine. Okay. So, andyan yung thoracic, andyan yung lumbar, yung kulay asul sa nakikita nyo po ngayon, at yung sacrum. So, kung tinignan nyo po yung cervical vertebrae or cervical spine, pito po yan, C1 hanggang C7. Ang thoracic naman ay thoracic 1 hanggang thoracic 12. So, pag pinag-usapan ng lumbar spine, ito yung sinatawag yung lower back. So, yan yung L1, lumbar 1, hanggang L5, lumbar 5, no, na tinatawag. Then yung sacrum, limang buto yan na halos pinagduktong-duktong o pinagdikit-dikit. Yan. So, focus tayo doon sa lumbar area. So, pag sumasakit, yung area na yan, yung L1 hanggang L5, yan na yung tinatawag yung lumbar pain o lower back pain. So, tandaan nyo lumbar region, pinag-uusapan natin, may kinalaman doon sa salitang lower back. So, 5 po yan, L1 hanggang L5. Ngayon, yung salitang spondylosis, ayan naman. So, kasi sa pangalan pa lang, lumbar, tapos spondylosis, alam mo na yung lugar doon sa lumbar, L1 hanggang L5 yan. Yung salitang spondylosis, masakit mang sabihin, ay naiugnay natin yan sa age-related changes o pagbabago sa ating buto na dala ng tumatanda. Kung saan, napupudpud yung tinatawag nating disc na nagsusuporta sa dalawang vertebrae para hindi magdikit o magkiskisan. Kadalasan pag in-x-ray kayo o kaya MRI, ang nakalagay na word ay degenerative. Yung salitang degenerative, parang sinasabing unting-unting humihina dahil medyo ikaw ay, ayoko naman sabihin matanda ka na, pero yun na yun, no? Degenerative disease. O kaya yung buto nyo mismo, humina, ang tawag osteoarthritis of the spine. So, ang pagkaiba lang yan, sa arthritis sa tuhod, pag tinawag niyong osteoarthritis, yan ang term ginagamit niya sa tuhod, sa daliri, sa siko, sa balikat. Pero pagdating po sa buto sa likod, sa spine, ang tawag niyo spondylosis. So yung spondylosis ay salitang osteoarthritis. Nagkakatalo na lang yan kung saan parte. Kung sa cervical, sa thoracic, o kaya dun sa lumbar area. Yan. So buuin na natin. Lumbar spondylosis. Yan, medyo malinaw, no? Wear and tear. Ibig sabihin ng wear and tear, para ka nagsuot ng tsinelas at sa sobrang gamit mo, nagkaroon ng tear. Ibig sabihin yan, may halintulad pala natin tong lumbar spondylosis sa takong o kaya sa tsinelas. Sa sobrang gamit, sa kakasuot mo, kakalakad mo, sa kakatalon mo, nasira. Ayun na yun. So, alam na natin. Alam na disc, di ba? So, spinal disc, ang spinal disc po natin ay nagiging maliit habang tayo tumatanda. Nawawala yung pagka-moist niyan Kumbaga sa topo, paano ba? Ang dami kong sasabihin, topo pa, no? Ang topo, pag medyo matagal na, luma na, mapapansin nyo tuyot, di ba? Tsaka lumiliit. Pero pag ito ay sariwa, malaki. Parang na-absorb niya yung mga tubig So, malambot at malaki. So, yun ang pagkaiba. Ang tumatanda, lumiliit, at natutuyot. Ay, nako. Sorry po. Then, nagkakaroon ng bone spurs. Ano yung bone spurs? Yan yung buto dahil sa nabawasan na yung disc nyo, na naging manipis na, natuyot na, wala nang grasa. Nagdidikit na ngayon yung dalawang lumbar bone nyo. So, nagkakaroon ng mga parang matatalas na buto. Para ka nag-chop ng buto ng baka, subukan nyo po. Pag nag-chop po kayo ng buto ng baka, pansinin nyo po, hindi po pinong-pino yung
mga dulo ng butong yan, mapapansin nyo ang tatalas. Yan yung tinatawag na bone spurs. Tapos yung bone nyo, nakakaedad na nga di syempre nagkakaroon ng mahinang buto, nagkakaroon ng osteoporosis. Yan. So, pinagsama-sama mo lahat itong description na to, sa pool na tayo do sa lumbar spondylosis. Ngayon ang tanong, pag may lumbar spondylosis ba, automatic masakit na yung likod mo? Hindi. Hindi. Bakit? Kung may lumbar spondylosis ka pero wala pa namang naiipit na mga ugat, okay, yung muscle nyo hindi naman nagkaroon ng spasm o paninigas, walang problema. So, lahat ng senior citizens sa tingin ko may lumbar spondylosis. Pero yung iba wala pang nararamdaman. Huwag nyong intayin. Ganon din naman yung osteoporosis, walang naramdaman. Pero sa pagtanda nyo, pag kayo nadulas, nabalian, doon nyo lang malalaman na may osteoporosis ka pala kasi ang tagal gumaling. O kaya hindi na gumaling yung inyong fracture. Yan. So at least may idea po kayo. So, ano mga dapat nyong malaman pagdating sa lumbar spondylosis? Itong papaliwanag ko yung dapat malaman ng pasyente. Okay? Ano bang pwedeng maramdaman kung talagang malala na o kaya may naapektuhan na? Ito na po. So, ano mga pwedeng dahilan para kayo may maramdaman? So, what are the causes? Ito po, herniated or bulging disc. Ano ibig sabihin na herniated? Hernia, alam nyo, luslos, di ba? So, pag sinabi natin luslos, napunta sa ibang lugar yung hindi dapat puntahan. Ano ibig sabihin nun? Kung meron po kayong dalawang buto na lumbar 1, lumbar 2, meron niyang tinapay na parang may palaman, di ba? So, kumuha ka ng tasty. Lagyan mo ng konting keso. Ngayon, yung keso dapat nandun sa mismong loob ng tinapay. Hindi naman niya mapupunta doon sa mga gilid-gilid, di ba? Ibig sabihin, nasobrahan ka ng keso. O kaya, napitpit yung dalawang tinapay mo, kaya lumabas yung keso sa gilid, di ba? Ngayon, yung lumabas na keso sa gilid, yan po yung herniated disc. O kaya bulging nyo muna. Sabihin nyo muna bulging, lumabas lang ng konti. Herniated na wala na talaga sa lugar. Yan. So, imagine nyo sige po, hintayin ko kayo. Pumunta kayo sa bumili kayo ng tinapay, tapos lagyan nyo ng keso. Subukan nyo Tapos, i-press nyo ganyan. Lumabas yung keso. Yan po yung unang bulge lang muna, lumabas Pag lumabas talaga, na wala na yung keso doon sa kabila, napunta doon sa kabilang side na, lumabas, herniated na ang tawag dyan. Yan yung tinatawag nyo minsan slip disc, di ba? Pagkatapos, bone spurs, yan, nagkukos ng sakit yan dahil may matatalas na buto na maaaring tumutusok sa laman. Spine abnormality, lalo na kung tumatabingi. Meron po mga buto na tumatabingi di ba? Mga scoliosis, halimbawa. O kaya dahil sa nagkaedad ka, yung isang side ng buto mo, may lumabas na disc. Di syempre yung kabila, wala. So, dun minsan sumasakit din. Then, arthritis of the spine. Yung severe arthritis of the spine or osteoarthritis. So, yun yung mga causes. So, ang symptoms yan, iba-iba. Hindi po lahat ng pasyente pare-pareho maramdaman. Yung iba, masakit lang ang likod. Yung iba, hindi masakit ang likod, pero masakit ang puwet. Hanggang doon sa may likod ng kanyang hita, hanggang binte, masakit. O kaya, walang sakit, pero nangangalay. Walang lakas yung kaliwa o kanang paa. Minsan, dalawa sabay, pero walang masakit sa likod. So, magtataka sila, Dok, bakit ako sinabihan na may lumbar spondylosis? Wala namang masakit sa lower back ko. Ang masakit yung binti ko, tsaka yung talampakan ko, masakit. Kasi, ang sabi ko kanina, pwedeng naipit yung nerve. Pag ito'y, for example, sciatic nerve ang napektuhan, ayan yung mga nakakaramdam na sakit mula doon sa lower back, hanggang may puwet, hanggang minsan papunta pang singit, minsan hanggang likod ng binti. So, iba-iba, no? So, lumbar spondylosis, iba-iba naramdaman. Yung iba naman, masakit pag kinilos nila, nawawala. Yan, may ganun naman. So, iba-iba. So, yung mga binanggit ko, anong gamutan natin? Siyempre, iba-iba. Minsan, warm compress lang pag may mga muscle pain, muscle spasm. So, warm compress, pahinga. Iwasan magbuhat ng mga alanganin. Yung position ng pagbuhat, yung bigat ng binubuhat. So, yung hindi nakapag-stretching, bigla ka na lang nagbuhat ng mabigat, dapat unat-unat mo na ng konti. Dahil kumbaga sa goma, bago yung goma, bigla mo hinila, pwede pong maputol. While kung ito'y dahan-dahan mong iniunat, hanggang sa lumuwag yung goma, hindi naputol. Hindi ba? So, yan yung mga basic lang na dapat gawin. So, kung kailangan magpahinga. Sa mga babae, isa sa dahilan ng low back pain,
yung paggamit or pagsuot ng heels, high heels. Yung matagal kayo naglalakad naka-high heels, pwede mag-cause ng back strain yan, kaya sumasakit ang likod nyo because of the muscle strain. Okay. So, what are the common symptoms? Yung kadalasan daing, ito po, isa-isayin natin. Intermittent back pain. Minsan meron, minsan wala. Minsan depende sa paghiga nyo sa gabi. Naturo ko yan doon sa aking lecture tungkol sa back pain, di ba? Yung unan, lalagyan nyo ng unan yung inyong likod ng tuhod, lagyan nyo ng manipis na unan sa inyong lower back, tsaka sa may batok, no? Sundin nyo po yon yung mga pinaliwanag ko doon. Number 2, joint and muscle stiffness. Yung, ano ba? Ano sabihin doon? Stiff matigas. Ang hirap igalaw, parang ang tigas, ang sakit. Yun yung isinatawag yung stiffness of the muscle, pati joint, syempre, kasi ang joint nababalutan ng muscle din. Muscle weakness, para nangihina. Ito na yung numbness and tingling sensation. Numbness, pangangapal, pangangalay, parang tinutusok-tusok, pinapardible, o parang may gumagapang lang na langgam. Pakiramdam nyo, gumagapang lang langgam. Walang masakit. Okay? Kayang tisin ng iba. Tenderness, pag hinawakan mo yung lugar na masakit, ang sakit pag dinidiinan. Ang ibig sabihin ng tenderness, masakit pag nadidiinan. May kinalaman na yan sa naiipit na ugat. Yan yung tinatawag na nerve compression. So, isa sa treatment na ginagawa, traction. Yung parang tinataas yung dalawang paa mo, hinihila ng sandbag, no? Parang hinihila. Usually, ginagawa sa mga physical therapy. At maniwala ba kayo, meron low back pain, meron lumbar spondylosis na walang pain, walang masakit sa likod, pero hindi siya makadumi o kaya hindi niya makontrol ang kanyang pag-ihi. Nawalan ng control sa pag-ihi, urinary incontinence ang tawag. Dahil yung lower bone, yung L1 hanggang L5, it controls the bowel movement, it controls the urination, dahil papunta yan sa baba, mula sa may puson, pababa. Yan. So, magtataka ba kayo, bakit ganun? Hindi ako makaihi. But yung pala, wala naman, kung lalaki, wala naman prostate problem. Yung pala may naipit na nerve dun sa kanyang lumbar spine. Wow! Imagine nyo po, kung di ko lecture to, yung iba siguro, iniisip, naku, baka may UTI ako. Uy, constipated ako, inom ako ng mga pampadumi, pero constipated pa rin. Lumbar spondylosis pwedeng dahilan. Ngayon, pag pumunta kayo sa doktor, masakit ang lower back nyo, ay syempre, examining kayo ng doktor, titingnan niya yung paglakad nyo, yung kilos nyo, pero may mga laboratory test o mga procedure na pwede ipagawa. Wala namang blood test para malaman kung may lumbar spondylosis. So, tandaan nyo walang blood test para malaman yan. So, ang pinapagawa ay mga procedures, tulad ng x-ray. Pero sa x-ray, siguro bihira na nagpapagawa niyan. Kadalasan pinapagawa na CT scan o MRI. Kasi, sa x-ray, maaaring makita mo, pero hindi mo makikita masyado. Hindi yung mga detalye. So, kung detalye gusto mo, yung mga CT scan o MRI na ang pinapagawa. Then, may tinatawag na myelography, kung saan tinitingnan yung mga muscle nyo. Then, electromyography, EMG, muscle, pati nerve tinitingnan. So, may nerve conduction study rin na ginagawa. So, para sa akin lang iba yung ibang doktor. Sa akin, di ko na pinapagawa lahat masyado yan. Kasi, binabase ko sa edad. So, siguro, pang ilang taon ko na ba na tumitingin ng mga gurang? 23 years na, no? So, 23 years ko, napansin ko, basta 60 and above, masakit ang lower back. Number 1 na duda, lumbar spondylosis. Yung iba, yung mga structural problem. Pag sinabing structural, lumit yung mismong buto. Yung pinakabutas kung saan dumadaan yung nerve. Yung tinatawag na foramina. So, pag maliit yun, structural yan. Pag structural yan, kadalasan surgical yan. Mamaya, papaliwanag ko yan mas detalye. Pero gusto ko lang maintindihan ng mga tao, hindi lahat ng low back pain ay pare-pareho ang dahilan. So, lumbar spondylosis ang pinaka-common. Yan yung arthritis sa lower back. Yan ang masasabi natin sa 10 siguro mga 8 na senior citizen, pag sumakit ng lower back, lumbar spondylosis yan. Wala akong duda dyan. Pero may mga 20% na may ibang dahilan. Mga stenosis, narrowing of the foramina. Ito, I'm sure marami sa inyo nakaka-relay base sa MRI. Pero yung mga yan, surgical. Pag hindi talaga natin makuha sa mga therapy, surgical na talaga.
Pero i-consider mo na naman siyempre yung edad ng pasyente. At i-consider mo rin yung iba pang sakit ng pasyente. Halimbawa, may problema sa puso, may diabetes na hindi control, may hypertension at iba pa. So, wini-weigh natin yan. Hindi mo pwedeng, sige, opera na agad. So, dapat tinitimbang natin. Okay. Ngayon, Doc, ano yung mga non-surgical treatment? Doon muna tayo sa non-surgical. Kung lumbar spondylosis po yan, ang non-surgical treatment, pinaka-common na narinig nyo, physical therapy or rehab medicine. Yan yung pupunta ka dun sa isang rehab center o kaya sa ospital o kaya yung solo na rehab center. At may mga ituturo na mga exercise at may ginagawa sila yung hot pack, mga TENS. Lahat ito, ang purpose is to relax the muscle, to strengthen the nerve, and makatulong sa muscle strength ninyo. Physical therapy tawag dyan. Restorative yoga is more on, ito yoga kasi believe ako dyan, hindi lang yung physical, pati mind. So, to relax the body. Lifestyle changes, kung overweight po kayo, chances na magkaroon kayo ng low back pain mas mataas. Kung ang trabaho nyo ay paupo-upo, at most of the time, hindi ka nagkikilos, nag-gain ka ng weight, hindi ka na nga kumikilos, isa pang problema yan. Saka pipiliin nyo yung exercise na nababagay sa inyo. May mga sports na hindi nyo pwedeng saliran kung kayo po'y may low back pain. So, isang pinagbabawal ko sa pasyente ko yung bowling, saka yung golf. Kung kayo po ay talagang may low back pain, yung pag-swing nyo sa golf, pagbubuhat nyo ng bola ng bowling, yung mga 10 pin, malalaking bola yan, talagang medyo lilimitahan o kung pwede, palitan natin ng ibang sports, no? So, physical activity like walking, walang masama dyan. Pero kung you're in pain, syempre, pag masakit, wag mo naman pilitin. Pero masama naman yung hindi ka kikilos. So, I suggest yung mga pasyente ko may low back pain, make sure na pag kayo maglalakad, meron kayong mga back support braces, no? May mga ginagagamit na mga binder, mga ganyan, makakatulong to lessen the pain. Then, pain medication. So, yan yung mga muscle relaxant, pain reliever. I'm sure, yan ang kadalasan approach ng mga doktor. Bigyan ng gamot sa kirot. Kasi ang daing ng pasyente, kirot. Kaya pag nawala yung kirot, masaya na yan. Unfortunately, pag nawala yung kirot, sa pamamagitan lang ng pain reliever, hindi rin natin tuluyan na ayos yung problema. So, kung ang problema, halimbawa, napudpud yung disc o yung cartilage mo napudpud, di yun ang bigyan natin ng pansin. Kung napansin natin na ba, medyo natutuyot na yun, walang grasa, kaya hindi ka nakakakilos maga, di yun ang bibigyan natin ng pansin. So, yung analgesic or pain reliever, yung mga anti-inflammatory drugs, muscle relaxant, yan yung first line. Kasi talagang in pain ka, so bibigyan ka. Yung iba, nag-i-inject ng mga steroids, o yung mga nerve blocks na tinatawag, yung parang binablock mo lang yung sakit ng nerve, dulot ng nerve. Yung iba naman, nag-advise ng mga stretching, warm-up exercises, strengthening exercises. Lahat yan pwede naman kung tutusin. Radio frequency ablation, nakakatulong din yan. O kaya yung mga heat therapy. Sa clinic ko, ginagawa ko meron akong ginagawa sa mga pasyente, yung tawag thermal mineral phototherapy. Kung saan para kang lechon manok o lechon baboy na iniilawan, pero ito ay may mga mineral plate na na-absorb ng balat nyo. Parang nakakatulong to strengthen your bone and muscle. At the same time, meron akong tinatawag na diathermy treatment. Ito ay heat therapy to improve the blood flow dun sa area and to relax the muscle. Nakakatulong yan para maibsan yung pain na dulot ng naiipit na nerve o kaya muscle na naninigas. No? So, yan yung dalawang binibigay ko. Other than that, strict ako pagdating sa kailangan bawas timbang kung overweight. Then, tuturuan mo rin siya ng mga pagsuot ng mga sapatos na talagang swak, na hindi po dudulas at hindi po mataas. Importante po yung sapatos niyo, comfortable po kayo. So, ano naman yung mga surgical? Ito yung mga ginagawa na ng orthopedic surgeon. So, ito yung ang pupuntahan nyo na rito, yung surgeon. Kasi siya yung gumagawa nito mga operation. So, banggitin ko lang yung mga kadalasan treatment na tinatawag natin surgical. Ito na po. Number 1, foraminotomy. Foraminotomy. Diba nabanggit ko kanina yung foramen, yung pinakadaanan ng ating spinal cord o nerve ay na lumiit. So, kailangan natin palaki ng konti yan. Yan yung mga operation. Foraminotomy. Sumunod, dissectomy. Then, may tinatawag na
facetectomy. Kita mo mga pangalan, Tommy. Basta ibig sabihin ng Tommy, ibig sabihin yan, surgical procedure. Then, spinal fusion. Then, decompression or fusion. Itong mga surgical procedure na to, ginagawa yan sa mga medyo structural ang problema. Ibig sabihin yung buto mismo may problema. So, pag hirap banggitin, no? Foraminotomy. Ano yan decompression surgery yan na binabawasan mo o inaalis mo yung mga bone spurs, yung mga matatalas na buto. Yung herniated disc naman, ang ginagawa nyo, dissectomy ang tawag. Yung may parte po ng inyong spine na kadalasan sa mga may sciatica, yung mas sumasakit, yung operation para sa sciatica, ang tawag facetectomy. Yan. So at least alam niyo na po yung mga term ng tawag. Ha? Yung fusion, kadalasan ng fusion, ginagawa yan sa mga operation ng scoliosis. Yan, fino-fuse yan. Ito naman yung tinatawag na stabilization surgery. Fino-fuse nyo. So, yan ay ginagawa sa mga buto sa spine. Okay? So, ang daming procedure. Ngayon, pain reliever, oral medication, operation, rest, therapy, yan, nagawa nyo na. No? Supplements. Ano yung mga supplements na pwede? Ako, yung mga supplements na binibigay ko sa pasyente ko, ay yung mga sumusunod. No? Number 1, yung collagen. Usually, type 2 para sa mga cartilage and bones yan. Omega-3, fatty acid, o kaya yung borage oil. Maganda yan to add, parang joint lubricant yan eh. At the same time, tumutulong yan lessen ng swelling or pain. Glucosamine chondroitin, saka yung collagen, ang purpose yan pareho sa cartilage development. Then, methylsulfonylmethane, MSM, binibigay naman yan para sa bawas ng kirot at pamamaga. Ganon din yung bromelain. Yung bromelain, nabanggit ko, pwede to sa mga mataas ang uric acid, di ba? Sa gouty arthritis, na paliwanag ko yan. Usually, ang source niyan, pineapple. Other than this, nagbibigay din ako mga calcium, magnesium, zinc, and vitamin D. Usually, calcium citrate ang ina-advise ko to strengthen the bone. Then, yung vitamin D, ang purpose naman is for, better absorption ng calcium para mapunta sa buto nyo. So, yan ang kadalasang ina-advise ko sa mga pasyente ko. Okay? So, sana mayroon po ako na-share sa inyo, ha? Nagustuhan niyo ba yung paliwanag ko? Thumbs up naman dyan! Okay? Tapos, huwag niyo pong kalimutan, ha, na i-share niyo po ito mga tinuturo ko sa inyo. Balikan niyo po yung aking mga dating video kasi mga iba sa inyo nagre-request pero yung request niyo natalakay ko na eh. Puntahan niyo po yung channel, yung mga playlist, no? Yung channel kasi nandun na lahat ng mga topics na aking natalakay. At maraming salamat po sa lahat ng mga regular talaga na nakatutok talaga dito sa Gabay sa Kalusugan. Maraming salamat. Sa mga hindi pa ho na nakasubscribe, kasi majority ng mga nanonood ay hindi pa nakasubscribe. Okay? So, subscribe naman kayo. Please naman. Parang marami tayo dito sa kulto ko. Sa kulto. So, ang gagawin niyo po, una mag-thumbs up muna kayo dito sa lecture ko kung nagustuhan niyo. Pangalawa, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe. Click nyo lang po. Okay? Subscribe. Pagkatapos, click nyo na rin po yung notification bell para po kayo'y laging updated dito sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Siyempre, ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!